ang babangga magigiba, ang aksyon na agad sila. Sa ulo ng bakbakan ngayong hapon, trainer ng Sikyo sa NAIA na nagtutulis-tulisan sa chick. Mate-tetano at kakalawangin na sa asido ng T3. Tatlong bata pinagsipang itulak sa tulay ng Balatubang tricycle driver dahil lang hindi nakahiram na bisikleta. Isang bata, patay! Manghiram ka na ng tapang mo! Inutil ka dahil narito ng resba. Mahusay bumoka ang isang alahera na kasing pekeng asal niya ang panggaganso. Alamin ang modus para huwag mapabilang sa kanyang biktima. Magandang hapon mga kapatid, live po tayo ngayon. Walang edit-edit, walang take two. Kaya mga tol, nakahanda na ba kayo? Bakbaka na! Mga tiwali at pamaya, walang kawala, pananagutin, ambush! Trainer ng Sikyo na matuloy sa training sa chick. Taon na lang matalim pero takbo hindi. Pagkatapos kasing makagoyo, mabilis pa sa alas 4 kung makaestapo. Mr. Loverboy, puputuli na ng T3 ang iyong kaligayahan. Matlo ko. Ang sigraw na Loverboy, itong si Roberto Caballero, ang head trainee ng mga Sikyo sa Philippine Aviation Service Security Corporation of PASCOR sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Ugali raw ni Mr. Matulis na alagaan ang magagandang trainee na Sikyo. Kapalit ang pangakong promotion sa kumpanya. Pero bukayo agad sa mga bossing ang style niyang matulis. Una, may nangyari din ganon. Bali, sinuspend ko siya, pina-assign ko sa Clark, 3 months. Nangakong hindi na uulit, pinatawad pero walang kadala-dala. Balik sa dating gawi at ang pinakauling alaga, iniwan matapos anakan. Ligawang kanya. Tapos sasabihin niya po na pwede ka ma-deploy ka agad sa airport. Siyempre sa kanya na po nakasalalay yung sa trabaho ko po, ganun. Kaya kumbaga kung ano yung sabihin niya, oo na lang po. Sa panibagong offense, hatol ng pastor, stibakin na siya. Kung nagkamali siya o nagkasala siya, then commensurate punishment will be meted against him. Ayun, ang style niyang matulis, mapurol na ngayon dahil sa T3. Makakausap natin ngayong hapon ang Mrs. ni Mr. NAIA Loverboy na si Ginang Cecil Caballero. Ayon kay Ma'am, handa siyang ipagtanggol ang kanyang mister sa mga paratang laban sa kanya. Ma'am, magandang hapon po. Ma'am Cecil, magandang hapon po. Ano yan? Ay magandang hapon ho. Ma'am. Magandang hapon na. Abay, hindi raw kayo naniniwala na nakabuntis ang inyong mister. Hindi kasi ako naniniwala kasi alam mo kung bakit? Mismo ang asawa ko nagsasabi hindi niya anak yan. At yan, sir, may piniling sa ulo yan. Kahit pumunta kayo sa bahay nila doon, may kahit kapit-bahay mismo, nagsasabing may piniling kahit sa opisina ng pastor. Malaki ang tama niyan sa utak. So, ang anak niyan, isinagkakitapayaan kung kani-kanino para maanuhan siya. Ngayon, kung sinong masama,
Hindi kasi maano ang asawa ko eh, kahit na ano pang gawin eh. Pag sinabing anak niya yan. Na-accept namin. Kami nga, marami na rin kung ano eh. Marami Kasi, na- anak daw niya yan eh. Marami na Tinutuwa siya, namin, pag anak niya. Ma'am, Pero yan, Ma'am. hindi niya anak. ma'am, so ibig sabihin na marami na ho siyang anak sa labas. Ito lang ang hindi niya inaamin. Eh kasi hindi niya anak yan eh. Kami nga, kami eh. Ay, ayun Yan pala. to, ha? Meron kami ditong grade 3, meron kami ditong ilang bata na pag sinabi yung anak niya, Nasaan ho si Mang Roberto? hintayin niyo po, ha? In 20 minutes darating. Yan din ang sasabihin niya sa inyo. Kinuha lang ang sasakyan namin. Kasi Okay. nagkagawa kami ng sasakyan. Ma'am Cecil, sandali lang ha. Nasa kabilang linya rin po kasi si Ma'am Abby, yung babaeng sinasabi niya na buntis po ng inyong mister. Ma'am Abby, good afternoon. Anong pangalan mo na buntis? Ma'am Abby, good afternoon. Good afternoon po. Ay, sinasabi ni Ma'am Cecil, ang asawa ni Mr. Caballero, ay may kililing ka raw sa ulo. Ha? At hindi niya anak yung yung sinasabi mong anak ninyo. Ay, sir. Ano po? Hindi na po tunay na asawa yan. Oh. Kalitin niya lang po. May tunay na asawa po yan. Nasa Fairview. Ganun. City. So, si Ma'am Cecil Caballero, hindi niya asawa. Hindi na po asawa yan, sir. Naloko na. Kahit kasamahan ho namin kayo sa tunay na asawa niyan sa Fairview. Ay, anyway. Po ang apat ang anak niya. Oo. Ay, baka sa pa tayo mapunta ho. Ay, maraming salamat po, Ma'am Abby. Oo. Salamat po. Hindi po kasi ito face to face. Ano po? Oo, T3. Oo, T3 ho ito. T3. Anyway, Ma'am Cecil, magandang hapon rin. Maraming salamat po sa inyo. Nawala na. Happy naman sila. Mukhang pinagtatanggol ng isa dahil di tunay na asawa. Masyadong problem. Talagang matalim. Saka inamin na nga rin ni Cecil na maraming, yung iba inamin niya. Ito lang hindi niya inamin. Oo. Kaya natin sila. Oo. Mga babae at batang inaapi. May resmak na kay Call Raffy. Hindi lang kami budget sa mga gago sa babae bayan. Lalo mainit ang ulo ng titi kapag ang salarin pumapato sa bata. Sa Pangasinan, isang batang pinangangambahang nagbuwis ng buhay dahil lang sa pangaagaw ng bisikleta ng isang binata. Eto pa, ang chairman ng barangay, usat pagong reaksyon sa kaso, maging mga pulis doon para hindi nila alam ang ginagawa. Umanda kayong lahat sa aming respa. Tatlong batang umalis sa kanilang mga bahay para magbisikleta isang hapon sa Urbistondo, Pangasinan. Pero pag-uwi, dalawa ang natroma, ang isa nawawala. Ito ang sumbong na ipinarating sa amin na magkapitbahay na sina Mari Pascua at Jelsie Lazaro. Ang balitaan ko na may hinagis sa ilog na bata. Sabi kasama na raw yung mga anak ko. Pumunta ako sa ilog. Eh, nung nadatnan ko yung mga, nandoon pala sila nabuhay. Tapos, nandoon yung naghagis sa bata. Ang itinuturong sa larin, ang 20 anyos na si Dennis Rosal. Nahagis kami sa tulang. Kung nakaligtas ang dalawang bata, si Jojo. Kinuha si hinulog sa tulang. Agad naming inilapit sa kapitan ng barangay ang reklamo laban sa binata. Dito, pinagharap sina Mario, Jelsie at Dennis. Naging mainit ang sumunod na eksena. Ginawa mo lang parang bagay, paglalaro mo, buhay. Ang ginawa mo, tinanggalan mo kami ng karapatang paging masaya. Tinanggalan mo kami ng karapatang mabuo. Mabuo ang pamilya namin. Hayop ka. Sa sulok, animoy pipi naman si Dennis sa akusasyon sa kanya. Habang umuusad ng kaso labang kay Dennis, umaasa naman si Jelsie na makikita pa nila ang nawawalang katawan ng musmus na kapatid. Alam niyo mga tol, medyo may kabagalan ang pag-uusad ng kasong ito. Kasi nga naman hindi pa nakikita yung batang nahulog sa ilog. Pero kakausapin natin ngayon si Barangay Chairman ng Barangay Poblasyon na si Brandy Alisok para mapabilis natin ang pagsampa ng kaso dito kay Dennis Rosal. Actually, dapat hindi barangay. Direct eh. Dapat pulis eh. State writer, direct. Hindi. Pulis eh. Oo. Hindi dapat eh. Pulis. Pulis. Ayoko ng barangay chairman. Pulis lagay nyo.
Okay. Ulitin ko ulit, basahin? Hindi na? Okay. Kakausapin po natin ang Chief Investigator ng kaso nito, si SP4 Roger Duldul. Duldul, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, bakit di pa nasasampa yung kaso laban doon sa tricycle driver na naghulog ng mga bata? Yung isa po, nawawala ngayon, pininiwalang patay, at yung dalawa po, nasugatan, child abuse. Bakit hinihintay nyo pa yung certificate of file action 3 beses galing sa chairman? Kasi po yung sa bata pong nalunod, yung nawawala po, ang kailangan po, actually, sinampa na po yung kaso, pero ang rekomendasyon po ng piskal ay hanapin muna yung katawan ng bata o kaya labi. At in-exert namin ang effort na malutot na yung bata. Pero yung pangalawa po, yung dalawang testigo po, pinayag namin kahapon, pero po ang So SP4, na-file nyo na po yung kaso sa tricycle driver laban doon sa ginawa niyang pananakit sa 2 minor de edad. Sinakal niya yung isa, sinaktan niya at nasuntok niya. Nasampan niyo ng kaso? Sinasa po namin kahapon, pero recommendation po ng piskal, dumago na po sa lupong pambarangay. So, hinihintay po namin yung... Chairman, SP4, ganito, pakisabi din sa piskal mo siguro, ikaw dapat piuwang ka pa lang Ewan ko, pinamot mo sarili mo sa SP4, maging piskal siguro, kailangan bumalik sa eskwelahan, Kapag child abuse na kaso na kung saan yung bata, minor de edad, sinaktan, sinakal, may sugat, hindi na dadaan sa barangayan, akit na agad yan sa 610 sa korte. Tama. Naintindihan mo? Sabihin mo dun sa piskal, magkaklase siguro kayo nung unang panahon sa inuman. Diba? Opo. Isampa mo na yung kaso, makinig ka, isampa mo na yung kaso sa piskalya. Kapag yung piskal pumalag, tawagan mo ako. Harap-harapan mo, papagalitan kong piskal. Di ako nabibiro. Naintindihan mo? Sige po. Yung pong gagawin. I-file mo na, okay? Good boy. Ang gusto ko sa'yo. Okay, tapos ka na. Good boy naman pala. Sa programang walang tinatanggihan at inurungan, mga kasong ating inaaksyonan, tutunghayan. Mga pangakong napakot kasong dinedma, abay, kalampagin natin ulit yan. Sa modus, hindi lahat na kumikinang ay ginto, ingatan ang mahusay na boka ng babaeng alahera kuno. Saan presinto naman kaya gumala ngayong araw ang kakosa ng bayan na si Jun sa Mayton? Abangan!